Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa muling pagbabalik ni Chinita Princess sa It's Showtime ngayong araw kung saan ay buhay na naman po ang mga fans. And syempre tungkol po dito sa ganap din ng dalawa ni Paula Avellino. Pero bago po tayo magsimula mga kakimpaw, sa mga hindi pa po subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So welcome back po again sa ating channel mga kakipi, and dumako na po tayo ngayon sa pagbabasa ng mga komento na atin pong mga subscribers. May ilang pasasalamat sa walang sawang pagtutok sa atin pong balita araw-araw. So, ang comment na napili natin ngayong gabi ay mula po kay Miss Norma Dayag. Sabi po niya rito, Good AM, Gandara. Truly, God always on the person who is truly God-fearing. With all your actuation, vice, we are no innocent in your actions. First and foremost, if you really a genius one, why did you mention the names of the new ones in Showtime? Example, Brent, Manalo, and etc. Vice, you are a hypocrite because intentional yung hindi mo pagbanggit sa name niya. Never mind, hindi ka naman kasing sikat na kagaya niya. At siya ay hindi mo kayang pantayan ang kasikatan niya hanggang sa talampakan ka lang niya. Uy, grabe naman yun, Madam Norma. Yan naman mga bagay na hindi natin po ito tolerate, mga kakimpaw. Ayan, Vice, hindi mo kaya si Kimi. God bless KP and all their legit fans, vloggers, families, friends, seniors, and Aki. So with you, Gandara and family. Truly, many more are coming to Vice as a karma to Vice. Take note, do not do unto others what you do not want to do unto you. Kaya Vice, maghinay-hinay ka na. Think for your present illness. Alopecia. God bless KP and you, Gandara and family. So, ayan mga kakimpaw, meron pa rin po pala na hindi po nakaka-move on sa issue na yon mga kakimpaw. Well, 2 days ago pa naman yung comment, ngayon lang natin nabasa. Pero ayun ngayon naging kanyang salubin. Pero sorry Miss Norma Dayag, kasi hindi naman ako sang-ayon sa binitawan yung salita kay Vice Ganda. I mean, ando na tayo, may saloobin tayo kay Vice, hindi pagpanggit kay Kim. Pero pwede naman i-call out na lang po natin siya nang hindi po minamaliit. Like, gano'n, hindi mo papantayan si Kim Chiu kahit kailan. Kasi parang tayo na po yung lumalaki ang ulo, na parang tayo na po yung mas mayabang kaysa kay Kim Chiu, mga kakimpaw. So, dapat maging humble lang din po tayo katulad ni Kim. Kasi kay Kim nga po ang balik ng lahat ng mga yan. Pwede naman po tayo maglabas ng ating saloobin nang walang mga ganyan, mga kakimpaw. Anyway, tungkol po dyan, ang dami niya nabanggit, no? Si Kim lang ang hindi. Kasama yung mga bagong host. Pero ibaon na po siguro muna natin ito mga kakimpaw and mag-move on. And speaking of move on, eto na nga mga kakimpaw at dumako na po tayo sa next topic natin. At eto po ay hinggil sa finale ng The Alibay, mga kakimpaw. Grabe, what a plot twist, di ba mga kakipi? Grabe, ang saya ng puso ng mga Kimpaulandias and talagang umani po yan ang reaksyon. Ang naging ending ng The Alibay. Sabi nga dito ng isang fan, from playing the complex, brilliant Vincent Cabrera on screen to being an absolute pillar of support for the cast and crew behind the scenes. Paula Avellino continues to prove why he is an industry force.
Whether he is delivering intense, powerhouse performances, heavily collaborating on the technical side, or going the extra mile to ensure absolute comfort, respect, and safety for his co-stars during grueling shoots. His dedication to the alibi is next level. No wonder he just took home the Outstanding Asian Star Award at the 2026 Seoul International Drama Awards for this exact role. Truly a visionary who leads by example, elevating everyone around him. Congratulations, Direk Pao, from being a brilliant actor to a hands-on director, plus the fact that you even lend your own cameras during the shoot is truly admirable. Kim Pao, The Alibi finale. O, diba? Grabe nga kasi ang pinamalas din ni Paolo Avellino dito sa The Alibi. Yung pagiging hands-on niya sa mga camera. Yung huling yung huling eksena na dinirect nga ni Paolo Avellino, kudos. And tama, kaya pala mga Kim Pao, ipinagkaloob ng Panginoon kay Paulo na siya ang manalo sa SDA ay dahil sa kanya pong dedikasyon dito sa The Alibi. Namintala, narito naman po ang mga post ni Chinita Princess sa kanya social media account nitong mga nagdaan. So, binahagi nga po niya ang pag-autograph po niya sa bunch of World Remit Piggy Bank, mga kakimpaw. Para syempre sa ka-world remit kapamilyas, as in, sabi nga ni Chinita Princess. At bukod pa dyan, ito pa po ang isa niyang another promotional post sa kanya pong account, ang Epic Homes. Grabe talaga si Kim, pinapakyaw po ang mga endorsement at ang bibigatin pa, mga kakimpaw. Kaya naman congratulations Kim Chu na mga nag-uumapaw mong blessings sa buhay. Amantala, present na nga po kanina sa It's Showtime si Kimi, and grabe sobrang fresh looking ng ating prinsesa Chinita. Grabe nga yan, fresh from Australia and New Zealand with Paolo Avellino. Hoy! Anyway, ay mapapansin nyo nga po dito ang napakataas na energy ni Chinita Princess and ang kanyang napakasayang araw, mga kakimpaw. Grabe, good vibes lang po. At ang gaan na naman po ng aura sa Showtime dahil nandiyan na naman ang atin pong happy pill na parang dead ma po sa lahat ng mga bashing sa kanya. Ang dami nga kasi mga bashing sa kanya, mga kakimpaw, mga banat, pero mukhang dead ma si Kim and patuloy lang po sa pagbibigay saya sa mga manonood sa Showtime. Ayan, ganyan nga Kimi, dead ma bells lang sa mga bashers kasi may gawin ka man o wala, may masasabi naman yan sila. Kaya enjoy ka lang sa buhay mo, Chinita Princess. Basta lagi mo na lang iisipin na tuwing present ka sa Showtime, marami kang napapasaya. Dahil maraming mga fans na nag-aabang sa'yo at gustong-gustong makita ang mga ngiti mo. That is our queen and unbothered, the Queen Kim Chu. Samantala, dahil nandiyan na nga si Kim presence sa Showtime, ibig sabihin nakauwi na po silang dalawa ni Paolo Avellino. Saglit lang talaga ang kanilang vacation, mga kakimpaw. And back to work na muli ang ating mahal na Kimpaw, Kim and Paolo Avellino. Grabe ang update nga po sa loob ng sasakyan, mga kakimpaw nila Kim and Paolo. Pinagkakaguluhan ngayon sa social media. Grabe, no? Saglit lang naman, isang araw lang naman pong walang paramdam ang Kimpaw, pero miss na agad ng mga fans ang dalawa. Grabe nga naman yun. Ganyan po nila kamahal si Kim and Paolo, kaya talagang pinagpifiestahan ngayon ang post po sa isang sasakyan na magkasama at magkatabi ang Kimpaw. Grabe, nakakataba po ng puso makita
together, and you beside me, sina Kim and Paolo. Kaya sigurado ako ganito rin ang nararamdaman ng mga seniors na bagong update na to ng Kim Pao. Sayang no hindi sila nagtagal, sana 1 week pa, sana nag 1 week staycation na muna sila. Pero siguro marami nang gagawin ng Kim Pao. Siguro nagsisimula na nga yung kanila pong taping sa MMFF, and meron pang mga nag-aantay na trabaho sa kanila like Kim, mga endorsement. Kaya kailangan bumalik din po siya agad-agad sa silang dalawa sa Pilipinas. Sayang lang, napakaikli. Pero ang pinaka-importante mga kakimpaw, nakapagbakasyon po sila ng magkasama. Kahit paano, nakalayo po kahit saglit sa mga problema at katoksikan ng mga tao dito sa Pilipinas. So, yun lang po muna guys ang ating update. Ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.